Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat-dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito, tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri sa Diyos.
Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinahayag mo ang iyong anak sa mga bansang pinatnubayan ng talang maliwanag. Kaming mga sumasamba ng may pananampalataya ay loobin mong maitaguyod hanggang makaharap sa iyong kadakilaan sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaningningan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kaningningan. Sa ningning ng iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, 10 na mga hari, lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tingnan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtitipon na upang umuwi. Ang mga lalaki magmumula sa malayo. Ang mga babae kargang tila mga bata. Ang tanawang ito, kung iyong mamalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdami, pawang kagalakan, yaong madarama. Pagkat ang yaman, iyong karagatay, iyong matatamo, at ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo, ang darating mula sa Madian at Efa, at sa Seba na may darating silang may taglay na mga ginto at kamanyang. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo, yaong haring humatol ng katwiran, sa taglay mong katarungan, o Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahirap, maging tapat siyang tunay. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, ihahain din sa kanya. Pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari, gagalang sa harap niya. Mga bansay magpupurit, maglilingkod sa tuwina. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos
ay ipinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga hentil tulad din ng mga Hudyo ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Ang talay aming nakikita, kaya't kami nagsipunta upang sa buong sumamba. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea nung kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ng buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskribas sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta, at ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at tinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbilinan ng ganito, humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat na kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria.
Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin. Good morning. Mga kapatid, ngayon po ang unang linggo sa unang buwan ng bagong taon. Kaya mga kapatid, sama-sama nating bigyan ng palakpak ng papuri at pasasalamat ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mas malakas na palakpak para sa Kanya. Thank you, Lord. Salamat sa bagong taon, unang linggo ng taon, at espesyal ang unang linggong ito sapagkat mga kapatid, ipinagdiriwang natin ngayon ang tinatawag na Epiphany, dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon. At kung titignan natin sa kalendaryo po ng ating simbahan, mga kapatid, ang Epiphany po ay bahagi pa rin ng panahon ng Kapaskuhan. Christmas season pa rin. Kaya bago matapos ang season na ito, sa huling pagkakataon, batiin natin ng mga katabi natin, Merry Christmas. At ito ang good news. Ito na naman yung paring ito. Mga kapatid, dahil Christmas season pa, pwede pa rin tayong maningil, magbigay ng Christmas gift. Yung mga nagtago sa atin at nagmaang-maangan, huwag natin mamadalain. Napakahalaga ng Christmas season sapagkat ginugunita, ipinagdiriwang natin ang isang napakahalagang misteryo sa pananampalataya nating Kristiyano. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Ang Diyos ay nakipamayan sa atin. Nakipamuhay sa atin. Ang Diyos ay hindi malayo sa atin. Siya ay nagkatawang tao. Naging tunay na tao. Naranasan niya ang lahat bilang totoong tao maliban sa kasalanan. Epiphany. Mula sa salitang Grego na ang ibig sabihin, pagpapakita, pagpapakilala. At ang Diyos sa katauhan ng Poong Jesus Nazareno ay nagpakilala bilang taong totoo. Pero kung babalikan natin ang Epiphany, nung tayo ay bata, ano ang tawag natin? Ano ang alam natin? Hindi Epiphany, Three Kings. Uy, Three Kings ngayon. Uy, Three Kings na sa linggo. Happy Three Kings. Pero wag nating kalilimutan, yung tatlong mago o pantas ang nakakita sa Panginoon. Ang Panginoon ang nagpakita, hindi ang tatlong pantas. Kaya nga kung titignan natin, ano ang pinapaalala sa atin ng tatlong mago o pantas? Nakakita sila ng talang maliwanag, pero hindi sila nagpasilaw sa liwanag ng tala dahil ang hinanap nila ay ang liwanag ng isinilang na bata. Hindi sa tala, kundi sa isinilang na bata. Si Kristong isinilang ang liwanag ng mundo, ang pag-asa ng mundo. Paalala,
Yang mga tala sa buhay natin ngayon ay tila ang ating pag-asenso, yang trabaho mo, yang kayamanan mo, yang pagganda mo, yang pagyaman mo. Huwag kang magpapasilaw sa mga bagay na ito. Sana ang liwanag ng Poong Nazareno ang siyang sinusundan mo. Kaya nga, sabi ni Propeta Isaías sa unang pagbasa, dahil sa pagdating ni Kristo sa mundo, ang mga bansang nababalot noon sa dilim ay nagliwanag sa kapangyarihan ng Diyos. Siya ang nagbigay liwanag sa buhay ng tao. Nagliwanag ang buhay ng tao dahil sa kadakilaang ginawa ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, huwag nating kalilimutan. Ang pagsunod kay Kristo, ang pagiging deboto ay pagmimisyon. May misyon tayo bilang mga taong nakakilala, nakakita sa Panginoon. Tulad ng paalala ni San Pablo sa mga taga-Efeso, huwag nating kalilimutan ang mahalagang bilin ni Kristo sa kanyang mga alagad noon at sa ating mga deboto ngayon. Ano ang bilin? Makinig. Ipahayag ninyo ang mabuting balita sa lahat ng panig ng mundo. Ika nga, bilang mga deboto, bilang mga Kristiyano, hindi pwedeng tayo-tayo lang. Hindi pwedeng atin-atin lang. Sana mga kapatid, hanggang ngayon, kung paano ipinahayag ang mabuting balita sa mga Hentil, sa mga Hudyo, sana hanggang ngayon, bilang mga deboto, hindi lang tayo-tayo. Sana matutunan din nating kumilala at umalala sa mga kapatid natin sa ibang pananampalataya, sa ibang relihiyon, sa ibang simbahan. Ito ang tunay na deboto, nagmimisyon. Kaya nga kagabi sa grandstand, katulad dito sa altar natin, inilagay na po sa gitna ng entamblado ng altar sa grandstand ang Poong Jesus Nazareno upang ipaalala sa atin na siya ang sentro at kahulugan ng buong pagdiriwang na ito. Kung paanong sinasabi ng tema natin ngayon, 2024, ibig naming makita si Jesus. Sana ito ang sama-sama, pare-pareho nating hangarin, hindi lang ngayong kapistahan, kundi sa buong traslasyon, paglalakbay ng buhay natin sa mundo. May isang reporter nagtanong sa akin kahapon, Father Hans, totoo po ba na yung mga nagpupunta sa Quiapo, yung mga nagsisimba, ay mga taong hindi lang humihingi, kundi mga taong nagpapasalamat? Mga kapatid, gusto ko kayo ang sumagot sa tanong na iyon. Lahat ng nandito ngayon, dahil siya ay pinagpala at nagpapasalamat sa Poong Nazareno, pumalakpak ng malakas. At sana nakikinig yung nagtanong na yun sa akin. Kayo ang sumagot sa Kanya. Hindi lang tayo nang hihingi, nagpapasalamat din. Amen? And the best way to be grateful is to be generous. Mga kapdeboto, para maging mas tunay at makabuluhan ang ating debosyon, lagyan natin lagi ng pagmimisyon ang traslasyon ng buhay natin. Yung hindi lang ikaw ang gagaling, hindi lang ikaw ang giginhawa, hindi lang ikaw ang pagpapalain. Bilang tunay na deboto, marunong kang makaalala sa ibang tao.
Sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, may isa pang nagtanong sa akin, Father, hindi naman ganito dati ang piyesta kapag Enero eh. Yung mga matatanda, siguro alam nyo yon. Hindi naman ganito rin. Bakit naging malaki at marami na ang sumasama kapag piyesta ng Nazareno? Isa lang ang sagot ko. Dahil maraming taong nakakita sa mga dakilang ginawa ng debosyon na ito sa kanila na ikinuwento nila. Dahil maraming taong nakakilala sa trastasyon ng buhay nila na ang poong Nazareno ay mapagpatawad, mapagpagaling, mapagbigay na ikinuwento nila. Kaya, patuloy na lalalim, lalawak ang debosyon na ito hanggat may mga tao na nagkukwento ng kabutihan ng poong Nazareno. Mga kapatid, hindi sa Nazareno lang sa andas, hindi sa Nazareno lang sa altar, hindi sa Nazareno lang sa t-shirt mo at sa hawak mo, makikilala ang Panginoon. Dapat makita siya sa mabuting ugali at ginagawa mo kung paano binago ka, pinabuti ka na ng Panginoon. Amen. Tumayo po tayong lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, manalangin po tayo sa Ama na matagpuan natin si Jesus sa bawat yugto ng ating buhay at maibahagi siya sa lahat ng dako ng daigdig. Buong pananalig nating sabihin, Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahang Katoliko, gabayan nawa niya ang kanyang mga anak at maihatid ang lahat sa liwanag ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, akay nawa nila ang lahat ng tao sa paghahari mo, O Diyos, sa pagkakabila ng pagkakaiba-iba ng lahi at kultura. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nakalugmok sa pagkakasala at kawalan ng pag-asa, makita nawa nila ang ilaw ng kaligtasan at mamuhay sa taglay nitong liwanag. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga hindi sumasampalataya kay Kristo, makita kananawa nila, O Diyos naming mapagmahal,
sa mga mabubuti nilang gawa, upang mabuhay silang taglay ang liwanag ng kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon ang liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa usapang ekumenika, naway hindi maging balakid ang mga pagkakamali ng bawat isa sa nakalipas tungo sa higit na paggalang sa pagkakaiba ng pananampalataya at pagsamba sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ang liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Ama ng liwanag, gabayan mo po ang aming paglalakbay sa liwanag ng iyong anak upang makapiling ka namin sa iyong kalwalhatian sa langit magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Ako ay isang batang pastol na patungo sa Belen. May dala na maiaalay kay Jesus sa sabsaban. Tayo na, sa Belen, sa Belen. At doon kay sarap magawitan sa tabi ng sabsaban. Tayo na, sa Belen, sa Belen. At doon kay sarap magawitan sa tabi ng sabsaban. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo po ang mga alay ng iyong sambayanan na hindi na ginto, mira at insenso ang tinataglay, kundi ang inilalahad, inihahain at pinagsasaluhang si Jesucristo, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga ay iyong ipinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan. Sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya ay hindi naiiba sa amin, minarapat mong sa pagkatao namin magningning ang kariktan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka.
Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayong bagong taon, taon ng Panginoon, maniwala at magtiwala na may darating na bagong biyaya at mangyayaring himala. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. masdan ninyo ang ating Panginoong Hesus Nazareno. Siya ang tunay mong kailangan. Siya ang tunay mong kaligtasan. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo na amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po.
Announcement. Ipinagbibigay alam po sa lahat ang schedule ng mga misa sa darating na 8 ng Enero at 9 ay ang mga sumusunod. January 8, 2024, araw po ng Lunes, mag-uumpisa ang mga fiesta masses sa ganap na 3 po ng hapon hanggang 11 ng gabi. January 9, 2024, araw po ng Martes, sa ganap na 12 ng hating gabi hanggang 11 ng gabi. Ang mga misa mayor po ay sa Enero 9, sa ganap na 12 ng hating gabi sa Luneta Grandstand. Ito po ay pamumunuan ng kanyang kabunyian, Jose Cardinal at Vincula, Arsobispo po ng Maynila. Makiisa po tayo sa gawaing ito. Available pa rin po ang ating opisyal na kalendaryo 2024. Maaari po kayo magtungo sa Finance Office. Ang oras po ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. At kapag Biyernes at Linggo po, 5 ng umaga hanggang 8 po ng gabi. Mayroon po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at sa Cardinal Sin Building. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medalyon. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size po ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. At ang medium size po ay 1,000 pesos. At ang small size po ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Mga paalala po sa mga nagsisimba. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan lamang po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo at maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, pangunahan mo kaming lagi sa iyong liwanag upang ang niloob mong aming pagsaluhan ay mapakinabangan namin ng marapat at lubusan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, muli po naming ipinapaalala na sama-sama patuloy tayong manalangin para sa ating nalalapit na Nazareno 2024. Nagsimula na po ang pagdiriwang na ito at patuloy natin hanggang dulong ipagdasal na sa pagtutulungan natin, sumabaybay po kayo, balikan ninyo ang mga ipinapaalala nating dapat gawin at hindi dapat dalhin, lalo na po sa mga magsisimba dito bukas at sa Martes at sa mga pupunta sa grandstand. Magtulong-tulungan po tayo nang tunay nating makamit ang isang banal, maayos at ligtas na Nazareno 2024. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtam nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen, dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon,
magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang liwanag ng Poong Yesus Nazareno. Salamat sa Diyos.